Mabuhay si tatay, sigaw ni Ernesto. Itinataas ang marupok na basong kristal. Ang dilaw na ilaw ng sala ay tumama sa kanyang mukha, kumikinang sa pawis at kasiglahan. Binabati kita, tay. Ngayon hindi lang ang ika-70 mong kaarawan, kundi ang unang araw din ng bago mong buhay, ang buhay ng isang hari. Ang tunog ng murang sparkling wine ay lumipad patungo sa kisame, tumama sa lumang plaster na ako mismo ang nagkumpuni mga 30 taon na ang nakalipas. Tumapon ang bula ng alak, umagos sa kamay ni Ernesto, ang panganay kong anak. Tumatawa siya ng malakas, ang tawang nagpapakita ng kanyang gilagid na laging lumalabas, tuwing naiisip niyang malapit na siyang makakuha ng malaking negosyo. Ako ay nakaupo roon sa dulo ng mesa, nakahawak ang mga kamay sa ibabaw ng mantel. Ang aking mga daliri ay magaspang, makaliskis, puno ng maliliit na peklat, mga bakas ng kalahating siglo ng pagiging mason, kargador at tagabati ng semento. Mga kamay ng obrero. Itong mga kamay na ito ang nagtayo ng 4 na dingding para protektahan sila mula sa araw at ulan. Nagbigay ito ng bawat subo ng lugaw noong nagkasakit sila at nagpunas ng kanilang mga luha noong nadapa sila. Ngunit ngayon nanginginig ang mga kamay na ito. Hindi dahil sa katandaan o sa emosyon man, kundi dahil sa lamig. Isang lamig na tumatagos sa buto na umaagos sa aking gulugod. Kahit na sa labas, sa Maynila, ay sikat na sikat ang tag-init. Uminom ka na, tay. Inilapit ni Liza, ang bunsong anak kong babae, ang baso sa aking bibig. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tumama sa aking ilong, nilalamon maging ang amoy ng luma kong bahay. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Ang kanyang mga mata ay patuloy na gumagalaw, tumitingin sa orasan at pagkatapos ay sa bintana na para bang naghihintay ng tren na aalis na. Imported po itong champagne. Kailangan naming sirain ang aming alkansya para bilhin ito dahil ang pinakamaganda lang ang nararapat sa iyo. Kinuha ko ang baso. Ang bubbly na dilaw na likido ay mukhang ihi kaysa matamis na nektar. Salamat mga anak. Ang boses ko ay paos, tila gulong ng kariton na umuungol sa graba. Pero matanda na ako, mas gusto ko pang uminom ng tuba o kaunting lambanog. Ay, hay naku, tay. Humagikik si Ernesto, ibinagsak ang bote sa mesa. Huwag kang maging masyadong promdi. Pupunta ka sa isang 5 bituin na lugar. Doon ang mga tao ay umiinom ng alak at kumakain ng mga French cheese. Walang umiinom ng mga inuming probinsya. Isang 5 bituin na lugar. Tumingin ako sa paligid ng aming sala. Ang mga larawan ng pamilya ay tinanggal sa dingding, nag-iiwan ng mga rektangulong bahagi ng mas maliwanag na pintura kaysa sa iba. Sa kanto, sa likod ng lumang sopa, nakita ko ang mga ito. Ang mga kahon ng karton, 2 dosenang brownish-gray na kahon na sinilyuhan ng maraming adhesive tape. Sa isang kahon, nakilala ko ang garabato ni Liza. Mga lumang gamit ni tatay, itapon o i-donate. Kaya pala, ang buhay ng isang hari na kanilang sinasabi ay nagsisimula sa pag-impake ng aking buhay sa mga kahon ng basura. Sumipsip ako sa alak, mapait, napakapait sa lalamunan. Alam mo na, ang intuwisyon ng isang matandang lobo ay hindi kailanman nagkakamali. Kapag ang isang mapagmahal na anak ay biglang lumitaw pagkatapos ng temontaong pagpapabaya, na may mga regalo sa kamay at matatamis na salita sa bibig, tiyak na nagtatago siya ng kutsilyo sa likod o isang kontrata ng bentahan ng bahay. Narito ang bahagi na hindi isasama sa salaysay. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento sa ibaba. Sa magulong mesa na may mga tira-tirang chicharon at bote, ay nakita ang isang malaking cake. Ito ay katawa-tawang malaki para sa makipot na mesa ng aking pamilya. Ang puting icing ay ginayakan ng detalyado, nagdrawing ng isang magarang gusali na may hanay ng berdeng palmera at isang swimming pool na may kristal na tubig. Ang pulang letra na nakasulat sa strawberry syrup ay tumawid sa cake. Maligayang paglalakbay, tay. Maligayang pagdating sa Royal Haven. Binuksan ni Liza ang laptop at inikot ang screen sa akin. Tingnan mo ito, tay. Ang boses niya ay matinis na parang ibon, ngunit isa sa mga ibon na nagnanakaw ng itlog mula sa ibang pugad.
Ito ang Royal Haven, 2 oras mula sa syudad. Sariwang hangin, walang usok, walang maingay na busina. Tingnan mo, ang kwarto mo ay isang luxury suite. May flat screen, imported na orthopedic mattress, at 24-hour na mga nurse. Mayroon pang ang dance club para sa mga senior tuwing Sabado. Sa screen, masayang tumatawa ang mga matatandang puti na may pilak na buhok at mamahaling damit habang may hawak na cocktail glasses. Hindi sila kamukha ko. Tiningnan ko ang aking damit, isang plaid shirt na may luma na kwelyo at isang suit pants na kumikinang sa tuhod. Mukhang maganda, sabi ko. Sinisikap panatilihin ang kalmado kong boses. Pero siguro napakamahal, hindi ba anak? Dinampot ni Ernesto ang kanyang dibdib. Naglaglag ng ilang mumo sa sahig. Mahal ang maganda, tay. 200,000 sa isang buwan. Kailangan naming ibenta ang lahat ng alahas ni Liza at manghiram sa mga kaibigan para bayaran ang deposit ng complete 5-year package para sa iyo. Pero hindi mahalaga, basta't mag-enjoy ka. 200,000. Ang numero ay sumasayaw sa aking ulo. Sa halagang iyon, kaya kong ayusin ang tumutulong bubong, bilhin si Romeo ng bagong electric wheelchair at mabuhay ng komportable sa loob ng 1 taon. Si Romeo, ikiniling ko ang aking ulo sa pinakamadilim na sulok ng sala kung saan hindi umaabot ang ilaw ng ilawan. Si Romeo, ang kawawa kong bunsong anak, ay nakaupo sa kanyang lumang wheelchair. Siya ay 35 taong gulang, ngunit ang kanyang isip ay parang 3 taong gulang pagkatapos ng masakit na aksidente sa motor 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ulo ay nakabitin sa isang tabi, nakasandal sa isang maruming unan sa leeg. Isang sinulid ng laway ang umaagos mula sa gilid ng kanyang labi patungo sa bib na tela na isinuot ko sa kanya kaninang hapon. Walang nag-alok kay Romeo ng isang piraso ng cake. Walang naglinis ng kanyang bibig. Si Ernesto at Liza ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanilang kapatid kahit minsan. Para sa kanila, hindi umiiral si Romeo. O mas masahol pa, isa lang siyang sirang muwebles na hindi maibebenta. Paano si Romeo? Tanong ko. Hindi inaalis ang aking mga mata sa aking bunsong anak. Kung magbabakasyon ako, sino ang mag-aalaga sa kanya? Sino ang magpapabalik-balik sa kanya tuwing 2 oras para hindi magkasugat ang balat niya? Sino ang maglilikido ng kanyang pagkain at magsusubo sa kanya? Biglang tumahimik ang silid. Ang tunog ng umiikot at umaungol na ceiling fan ay malinaw na naririnig. Nagtinginan sina Ernesto at Liza. Isang tingin na puno ng kahulugan na alam ko nang masyadong mahusay. Ang tingin ng mga kasabwat. Huwag kang mag-alala tungkol doon, tay. Iwinagayway ni Liza ang kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay tumigas ng kaunti. Naisip na namin ang lahat. Kung magpapahinga ka, kailangan din ni Romeo ng profesional na pangangalaga. Nakipag-ugnayan kami sa isang social assistance center ng gobyerno. Mayroon silang kagamitan, mayroon silang mga doktor. Social assistance center? Pinutol ko siya. Ang tinutukoy mo ba ay ang malala, masangsang na amoy na asylum sa labas ng lungsod kung saan nakatira ang mga pasyente sa sahig at umaabot ang amoy ng ihi sa kalye? Huwag mong sabihin niyan, tay, sigaw ni Ernesto. Namumula ang mukha. Iyon ang pinakamahusay na lugar para sa kanyang kondisyon. Hindi siya nakakaintindi ng kahit ano. Hindi mahalaga kung nasaan siya. Ikaw ang mahalaga. Nagpakasakit ka sa buong buhay mo. Ngayon kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Si Romeo, isa siyang pabigat. Hindi namin kayang alagaan ka at siya ng sabay. Isang pabigat. Ang salitang iyon ay parang saksak diretso sa aking puso. Tiningnan ko si Romeo. Ang kanyang tingin ay nawawala. Ngunit sa pagdinig ng sigaw ng kanyang kapatid, nanliit siya. Naintindihan niya, sa ilang paraan, ang kanyang pilay na kaluluwa ay nadama pa rin ang paghamak ng sarili niyang dugo. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang aking mga kuko ay kumapit sa aking laman, nagdudulot ng sakit. Mga patay. Gusto nila akong ikulong sa isang luxury asylum para manahimik ang mga tao at pagkatapos ay itapon ang kanilang kapatid sa basurahan para tanggalin ang problema. At lahat ng ito, bakit? Para sa bahay na ito.
Isang 3 palapag na bahay na may harap sa kalsada. Luma ngunit matatagpuan sa isang mahalagang lote na tumataas ang presyo bawat araw. Kain ka na ng cake, Tay. Naghiwa si Liza ng isang malaking piraso at inilagay sa aking plato. Ang bahagi ng icing na may larawan ng asylum ay nasira sa ilalim ng kutsilyo. Ang tamis. Tiningnan ko ang cake. Hindi ito matamis. Umaamoy ito ng bulok. Ang hangin sa silid ay sobrang nakakasakal kaya hindi ako makahinga. Ang amoy ng champagne, murang pabango, at pagkukunwari ay naghalo, lumilikha ng isang hindi nakikitang masangsang na amoy. Pupunta lang ako sa banyo saglit, sabi ko. Hirap na bumangon. Nagpanggap akong inasikaso ang aking likod. Naglalakad ng baluktot na parang isang matandang ulyanin na malapit nang maubusan ng hininga. Kailangan kong isipin nila na mahina ako. Ang isang matandang lobo kapag nangangaso ay dapat marunong magtago ng ngipin. Kailangan mo ng tulong? Tanong ni Liza. Dahil lang sa obligasyon, nakadikit ang puwit sa upuan. Kaya ko na mag-isa. Magpatuloy kayo sa pagkain. Kinaladkad ko ang aking mga paa patungo sa pasilyo na patungo sa kusina at sa banyo, ngunit hindi ako pumasok agad sa banyo. Nagtago ako sa dilim ng frame ng pinto ng kusina, kung saan hindi umaabot ang ilaw ng sala. Nag-igting ako ng aking pandinig. Sa sala, ang tawanan ay namatay sa sandaling nawala ang aking likod sa likod ng pinto. Sumisitsit si Ernesto, tila isang kobra na naglalabas ng lason. Bakit napakabagal ni tatay? Mababaliw ako. Kumalma ka, bulong ni Lisa, ngunit sa katahimikan ng bahay, malinaw kong narinig. Naniwala siya sa lahat. Nakita mo ba kung paano kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang cake? Gusto ng lahat ng matatanda na inaalagaan sila. Wala akong oras para kumalma. Narinig ko ang walang pasensyang mga hakbang ni Ernesto sa sahig na kahoy. Pagkatapos ay tumunog ang isang telepono, isang mapilit at nakakainis na ringtone. Alo? Nagbago ng husto ang boses ni Ernesto. Nanginginig siya, natatakot, bumababa sa antas ng pagsusumamo. Gino, si Boss Kiko. Opo, alam ko. Alam kong ngayon ang deadline. Hindi, pakiusap. Huwag magpadala ng tao sa bahay. Punyeta, patay na ang nanay ko. Ang matanda na lang ang natira. Pigil ang hininga ko. Nakadikit sa dingding. Boss Kiko. Ang pangalan na iyon ay narinig kong binubulong sa mga nagtitinda ng gulay sa palengke. Isang sikat na loan shark sa lugar na ito. Nagpapautang sila sa paraang Pinky Nipper 6, gota a gota. Ang sino mang makialam sa kanya ay may dalawang pagpipilian lang. Ibenta ang bahay o ibenta ang buhay. Sinasabi ko po sa inyo. Nagpatuloy si Ernesto. Ang boses niya ay parang iiyak na. Bukas ng umaga. Bukas lang. Pipirmahan ni tatay ang mga papel ngayong gabi. Hawak ko na ang mga titulo. Bukas pupunta ako sa bangko para ilabas ang pera. Nasa inyong account na bago magtanghalian. Hindi. Huwag niyo pong putulin ang mga daliri ko. Nagmamakaawa ako. Kung hindi ako magbabayad, maaari kang dumating sa opo, pangako ko. Ang tunog ng tawag ay natapos. Pagkatapos ay isang ugong. Siguro sinipa niya ang mesa o itinapon ang telepono sa sopa. Binantaan ka ba niya? Tanong ni Liza. Nanginginig din ang boses. Sabi niya, kung hindi siya makakakuha ng pera bukas, ilalagay niya ako sa isang sako at itatapon sa ilog. Hirap na humihinga si Ernesto. At ikaw din, hindi ka makakatakas. Ang puhunan na hiniram mo para buksan ang spa na iyon ay pera din ng kanilang grupo. Kung gayon, kailangan nating gawin ito ng mabilis, sumisitsit si Liza. Ngayon, sa pagbalik niya sa mesa, kailangan mong pilitin ang matanda na pumirma agad. Huwag mong hayaang maging matigas ang ulo niya tungkol kay Romeo. Sa sandaling pumirma siya, tawagan mo ang transportasyon ng asylum. Dalhin nila siya ngayong gabi kung maaari. Nanatili akong nakatayo sa dilim parang bato. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Pinagpala ka ng Diyos. Lumalabas na hindi dahil sa awa nila sa aking pagsisikap. Hindi dahil gusto nilang magpahinga ako. Ibinenta nila ako. Ibinenta nila ang ama na nagpalaki sa kanila. Ibinenta ang kanilang pilay na kapatid ng sarili nilang dugo para iligtas ang kanilang kaawa-awang buhay aso. Ginastos nila ang lahat sa mga handaan
pustahan at pagpapanggap ng kadakilaan nang walang tapang na harapin ang mga kahihinatnan. At ngayon, ang tanging tagapagligtas nila ay itong bahay, ang pawis at luha ng buong buhay ko. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa dibdib, na para bang may nagpasok ng kamay para durugin ang matanda kong puso. Ang sakit ng pagtataksil ay mas kakilakilabot kaysa kamatayan mismo. Ngunit pagkatapos, ang sakit na iyon ay mabilis na nagbago sa ibang bagay, mas malamig, mas matigas. Narinig ko si Romeo na umuungol sa sala. Siguro uhaw siya o natatakot. Ang mahinang ungol na yon ang naglabas sa akin sa pagkalito. Kung pipirmahan ko ang mga papel at pupunta sa peking paraiso na yon, itatapon nila si Romeo sa kalye. Dahan-dahan siyang mamamatay sa isang maruming sulok, nag-iisa at may sakit. Hindi, wala kang karapatan. Baka ako ay isang matandang probinsya at walang pinag-aralan sa kanilang paningin, ngunit hindi ako naging hangal kailanman. Ako si Gregorio, ang nakaligtas sa lindol ng Atampaindao, ang nagpalaki ng 3 anak ng walang laman ng kamay. Huminga ako ng malalim, nilulunok ang luha, pinunasan ang aking mukha, at inayos ang kuwelyo ng aking damit. Hindi ko sila ilalantad ngayon mismo. Kung gagawa ako ng iskandalo, darating ang mga maniningil at sisirain ang buong bahay. Ako, si Romeo, at sila, lulubog tayong lahat ng sabay. Kailangan ko ng ibang plano, isang planong mas malupit, ngunit mas makatarungan. Pumasok ako sa banyo, hinila ko ang kadena ng malakas para lunurin ang huling hikbi. Paglabas ko, hindi na ako ang ama na bulag na nagmamahal sa kanyang mga anak. Ako na ang hukom. Tumayo ako sa harap ng lababo. Sinasandal ang magkabilang kamay sa malamig na seramika. Ang salamin sa banyo ay may batik ng amag sa mga kanto. Nagpapakita ng isang mukha na halos hindi ko nakikilala. Ang balat ng aking mukha ay nakabitin. Puno ng mga batik at malalim na kunot na parang tuyong bakas sa disyerto. Ang mga mata ay nakalubog, malungkot, malabo sa paglipas ng panahon. Ang aking buhok ay puti, manipis, at may kaunting hibla. Ito ang Gregorio, 70 taong gulang. Naalala ko ang aking imahe, 30 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang aking buhok ay jet black. Makapal na parang horse mane, matigas ang mga kalamnan, nagbubuhat ng 2 sako ng semento, at umaakyat sa 3 palapag ng hindi humihingal. Noong panahong iyon, buhay pa si Lydia, ang aking asawa. Gregorio, tila narinig ko ang kanyang bulong sa aking tainga, isang malambot na boses na hinaluan ng amoy ng toasted na pandesal. Ipinapangako mo sa akin, mahal. Ano man ang mangyari, siguraduhin mong walang magkukulang sa mga bata na hindi sila magdurusa tulad natin. Tinupad ko ang aking salita, Lydia. Sabi ko sa aking refleksyon na nanginginig ang boses. Nagtrabaho ako ng parang hayop mula umaga hanggang gabi. Hindi ako naglakas loob bumili ng bagong damit. Hindi ako nagpatingin sa doktor nang sumakit ang aking likod. Para lang makapag-aral sila sa mga pribadong paaralan, makapagsuot ng magandang damit, at makakain ng fried chicken tuwing weekend. Ngunit marahil nagkamali ako. Pinalaki ko sila ng spoiled, pinrotektahan ko sila ng sobra, na naging sanhi upang lumaki sila ng walang gulugod, mayroon lang walang hangganang kasakiman. Nagpalaki ako ng mga parasito sa loob ng sarili kong bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay ulit, pilay na mga daliri, makapal at itim na mga kuko mula sa alikabok na nakakapit sa laman at hindi maalis. Ang mga kamay ni Ernesto ay malambot na parang office worker, kahit nakalahating taon na siyang walang trabaho. Si Liza ay may mahabang kuko na pininturahan ng matitingkad na kulay. Bawat manicure niya ay gumagastos ng libu-libong piso. Hinahamak nila ang mga kamay na ito. Nahihiya sila sa amoy ng aking pawis, ngunit ang mga kamay at pawis na ito ang nagbayad ng champagne na iniinom nila at ang mga latest generation na telepono na hawak nila. Patawarin mo ako, mahal, bulong ko. Lumalabas ang luha mula sa kunot na gilid ng aking mga mata. Nabigo akong turuan silang maging tao, ngunit hindi ako mabibigo na protektahan si Romeo. Hinugasan ko ang aking mukha ng malamig na tubig. Ang lamig ang gumising sa akin ng lubusan.
Tiningnan ko ng diretso ang aking mga mata sa salamin sa huling pagkakataon. Ang malabong tingin ay nawala, napalitan ng isang matalas, malamig at matibay na tingin. Ang tingin ng isang tao na walang mawawala. Kinuha ko ang isang lumang panyo para punasan ang aking mukha. Inayos ko ang aking tie. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi ko kailanman ipinakita sa harap ng aking mga anak. Ang ngiti ng mga ngaso na naghahanda ng patibong. Napakahusay aking minamahal na mga anak, sabi ko ng mahina. Gusto niyong maglaro ng masayang pamilya? Maglalaro ako kasama ninyo hanggang sa huli. Binuksan ko ang pinto ng banyo, lumabas ako sa madilim na pasilyo, at naglakad patungo sa piking ilaw ng sala. Nang bumalik ako sa mesa, tila hindi na gaanong tensyonado ang kapaligiran, o iyon man lang ang sinisikap nilang ipakita. Nakaupo na si Ernesto, naglalaro sa kanyang walang laman na baso. Sinusuri ni Liza ang kanyang telepono, ngunit nang makita niya ako, mabilis niya itong itinago sa kanyang kandungan. Isang hindi kilalang lalaki ang nakatayo sa tabi ng mesa. Nakasuot siya na medyo masikip sa tiyan. Ang buhok niya ay may pumade at makintab, at may hawak siyang isang sirasirang maleta na balat. Mayroon siyang ngiti ng pating, isa sa mga kumakain ng patay na laman. Tay. Tumayo si Ernesto nang mabilis na may labis na kasiglahan. Ipinakikilala ko si G. Santos, kinatawan ng Royal Haven. Personal siyang dumating sa oras na ito para tulungan tayong tapusin ang proseso ng pagpasok. Ibig kong sabihin, ang proseso ng pagrehistro para sa iyo. Kumusta, Manong Goryo? Nag-abot si Santos ng isang malagkit na kamay sa pawis para kunin ang akin. Inalog ito ng malakas. Isang karangalan. Marami akong narinig tungkol sa iyo mula sa iyong mga anak. Isang mahusay na ama. Ginagaranti ako na magugustuhan mo ang aming lugar. Kumusta? Sagot ko. Mabilis na binawi ang aking kamay. Nagtratrabaho ng napakagabi. Siguro mahirap. Ang customer ang nauuna, Manong. Tumawa siya ng malakas at pagkatapos ay mabilis na binuksan ang maleta. Kinuha ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Ang oras ay ginto. Alam kong sabik ka ring pumunta sa iyong paraiso ng pahinga, kaya inihanda ko na ang lahat dito. Ibinuklat niya ang mga papel sa ibabaw ng mesa, itinulak ang cake sa isang tabi, puting mga pahina na puno ng makapal na itim na letra na may komplikadong legal na mga clause. Napakasimple, Manong, patuloy ni Santos. Kinuha ang isang makintab na ballpen. Ito ang kontrata ng pangmatagalang paninirahan, platinum package para sa 5 taon. Kasama ang suite, pagkain, medical attention, laundry, massage, at isang mahabang etc. Ang kabuang halaga ay, wow, isang kahangahangang halaga. Ngunit ang batang si Ernesto ay nag-asikaso na ng deposit. Tumango ng paulit-ulit si Ernesto, nakadikit ang mga mata sa file. Tama, Tay, kailangan mo lang pumirma bilang beneficiary ng serbisyo. Ang bahagi ng bayad ay nakapangalan sa akin, STEM, bilang kinatawan ng pamilya. Kinuha ko ang file, nagpanggap na nagkukurap para magbasa. Ang aking mga salamin sa pagbasa ay luma at may gasgas, ngunit ang aking isip ay mas malinaw kaysa kailanman. Tiningnan ko ang mga pahina, ang mga numero, ang mga disclaimer, at pagkatapos ay huminto ako sa pinakamahalagang pahina. Pahina 1, Bahagi A, Nagbibigay ng serbisyo, Royal Haven Asylum. Pahina 2, Bahagi B, Tagapagbayad, Garantor, Ernesto Gonzales at Gregorio Gonzales, magkasamang may-ari ng nakasangla na ari-arian. Pahina 3, Annex A, Impormasyon ng beneficiary. Pasyente. Ang linya, pangalan ng beneficiary ay blanko pa rin. Hindi nyo nilagay ang pangalan dito? Tanong ko. Itinuturo ang blanko na linya. Nagmadali si Santos na ipaliwanag. Iyon ay isang flexible na proseso, Manong. Dahil ikaw ang pinuno ng pamilya, pumirma ka muna sa huling pahina na tinatanggap ang mga pangkalahatang termino. Ang tiyak na pangalan ng pasyente ay pupunan namin gamit ang makina pagkatapos para maging maganda tingnan. Para i-print ang VIP member card, alam mo na. Ang mahalaga ay ang pirma na iyon sa seksyon ng pangako ng ari-arian. Tiningnan ko si Ernesto. Ang kanyang mga mata ay nakalabas. Nagpipigil siya ng hininga.
Hindi siya nag-aalala tungkol sa pangalan sa member card. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang aking pirma sa seksyon ng mortgage para maging balido ang kontrata. Ang dahilan para ibigay ito bilang bayad sa utang o patunayan sa loan shark na nabenta na ang bahay. Ang kasakiman at takot ang nagpabaya sa kanila. Gusto nilang gawin ito ng mabilis, nagmamadali. Inakala nilang isa akong matandang ulyanin na pipirma kung saan nila sabihin. Narito ito. Ang patibong na inihanda nila para sa akin ay may malaking butas at ang butas na iyon ay magiging kanilang libingan. Kaya pala, tumango ako ng dahan-dahan. Grabe talaga ang teknolohiya ngayon. Napakabilis. Oo naman, Tay, pinabilis ni Liza. Inilalagay ang ballpen sa aking kamay. Pumirma ka na, Tay. Pumirma ka na ng mabilis para mahati na natin ang cake. Nagugutom na si Romeo. Naglakas loob siyang gamitin si Romeo bilang dahilan. Putik! Kinuha ko ang ballpen. Ang lamig ng metal ay nailipat sa dulo ng aking mga daliri. Tiningnan ko ang blankong Annex A ulit. Sa bulsa sa loob ng aking suit, nakadikit sa aking dibdib, ay may isa pang papel, isang detalyadong medical file ni Romeo na laging dala ko tuwing dinadala ko siya sa kanyang mga check-up sa pampublikong ospital. Mayroon itong parehong sukat at material ng papel tulad nitong annex. Isang matapang na plano ang lumitaw sa aking ulo. Mapanganib ito. Nangangailangan ito ng pagiging tumpak ng isang salamangkero, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Sige, sabi ko, at ang aking kamay ay nagsimulang manginig, nagpapanggap lang. Pipirma ako, pero ang labo ng aking paningin. Ernesto, maaari mo bang lakasan ang ilaw ng chandelier? Nagmura si Ernesto sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit tumayo siya para pumunta sa switch sa dulo ng sala. Inikot din ni Santos ang kanyang ulo para tumingin. Nakayuko si Liza, nagpapadala ng mga mensahe. Sa maikling sandaling iyon na walang tumitingin, ang magaspang kong kamay ay kumilos ng mabilis na parang kidlat. Ang ballpen ng Montblanc ay mabigat sa aking kamay. Malamig na parang isang piraso ng yelo. Lahat ng tingin ay nakadikit sa dulo ng ballpen na lumulutang sa linya tulad ng mga buwitre. Naghihintay na ang isang namamatay na nilalang ay magbigay ng huling hininga. Ngunit hindi ko pa ibinababa ang pluma. Mayroon pa, isang maliit na matigas na natitirang pag-ibig ng ama na sumasabog pa rin sa aking dibdib. Kahit na narinig ng aking mga tainga ang tawag ni Ernesto tungkol sa kanyang mga utang, kahit na nakita ng aking mga mata ang paghamak ni Liza, itong hangal na matandang puso ay umasa. Umaasa na ito ay isang bangungot lang, na kung bibigyan ko sila ng isang paraan, kahit na isang makitid na siwang, baka magsisisi sila. Tinaas ko ang aking ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Liza. Ipinatong niya ang kanyang pulang pininturahang mga kuko sa mesa ng oak. Walang pasensya. Mga anak, ibinaba ko ang aking boses. Nawawala ang talas ng matandang lobo na nagpaplano. Bumabalik sa orihinal na boses ng isang matanda at mahinang ama. Kailangan ko ba talagang umalis? Kumunot ang noo ni Liza. Lumilikha ng mga kunot ng inis sa kanyang noo na hindi maitago ng mahal na botox. Tay, sisimulan mo na naman. Sinabi na namin sa iyo ng 1,000 beses, ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Natatakot ako, sabi ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako umaarte. Ang takot sa kalungkutan ay totoo. Sa edad na ito, ang pagbunot ng isang matandang puno sa ugat ay ang pagpatay dito. Anak, hindi ko kailangan ng suite. Hindi ko kailangan ng lobster o golf course. Hayaan niyo na lang akong manatili. Lilipat ako sa kwarto ng mga gamit sa likod ng kusina. Mas kaunti akong kakain. Aalagaan ko ang sarili ko at aalagaan ko rin si Romeo. Nangangako akong hindi ako makikialam sa inyong mga negosyo. Inabot ko ang aking kamay at kinuha ang kamay ni Liza na puno ng gintong singsing. Huwag mo akong itaboy, anak ko. Ito ang bahay ko. Lumipas ang 1 segundo ng katahimikan. Sa isang maikling sandali, nakita ko ang tingin ni Liza na nag-aalangan. Siguro sa isang lugar na malalim sa ilalim ng makapal na make-up at vanity,
ay may natitira pa ring kaunting alaala ng batang humihingi na buhatin ni tatay sa balikat para makita ang mga fireworks sa luneta. Ngunit pagkatapos, ang boses ni Ernesto ay tumunog na parang martilyo na bumabasag sa ilusyon. "Huwag kang ganyan, tay." Pinagsak niya ang mesa, nagpanginginig sa mga basong kristal. "Huwag kang maglabas ng mga ganyan sa huling sandali. Nabayaran na ang deposit. Nakaprint na ang kontrata. Papahirapan mo ba kami sa Ginoo? Papawalan mo ba kami ng lahat ng perang iyon?" Inalis ni Liza ang kanyang kamay ng biglaan na para bang ang akin ay isang nagniningas na uling. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay namatay, napalitan ng malupit na lamig ng isang negosyante. "Tama si Ernesto, tay." Tumigas ang boses niya. "Kung mananatili ka sa kwarto ng mga gamit, ano ang iisipin ng mga tao? Sasabihin ng mga kapitbahay na wala kaming utang na loob. Bukod pa rito, kailangan naming ayusin ang bahay na ito para gawing mga opisina. Walang lugar para sa mga matatanda o may sakit. Para gawing mga opisina." Ngumiti ako ng may kapaitan. "O para ibigay sa mga loan shark." Nagbago ang kulay ng mukha ni Ernesto. Naging maputla at pagkatapos ay namula sa galit. "Ano ang sinasabi mo, matandang ulyanin? Pumirma ka na ng mabilis. Huwag mong hayaan na kailangan kong gumamit ng lakas." Halos tawagin niya akong ikaw sa halip na kayo ng may paggalang. Ngunit ang agresyon ay naroon. Ang huling hangganan ng paggalang ay nabura. Tiningnan ko ng malalim ang mga mata ng aking dalawang anak sa huling pagkakataon. Wala akong nakitang pagsisisi. Wala akong nakitang pag-ibig. Nakita ko lang ang kasakiman na nagliliyab ng matindi. Sinusunog ang kaunting konsensiya na natitira sa kanila. Hindi nila kailangan ng isang ama. Kailangan nila ang aking pirma para iligtas ang kanilang kaawa-awang buhay. Ang marupok na sinulid ng pagmamahal sa loob ko ay naputol. "Sige," bulong ko. Ibinababa ang aking ulo para itago ang aking mga mata na naging matalas na parang labaha. "Naiintindihan ko, pinili na ninyo. Ang pagsubok ay tapos na at nabigo sila ng lubusan. Ibinaba ko ang ballpen, nagpapanggap na nanginginig ng husto ang aking kamay kaya hindi ko ito mahawakan. Kailangan ko ng kaunting oras pa para ihanda ang malaking eksena. Ang aking kaliwang kamay ay hindi sinasadyang naghanap sa bulsa ng aking suit para sa aking lumang telepono. "Anong oras na?" bulong ko. "Gusto kong tawagan si Manong Fredo. Magpaalam sa aking matandang kaibigan bago ako umalis." Agad na hinawakan ng isang magaspang na kamay ang aking pulso. Si Ernesto ito. Mabilis na parang kidlat, inagaw niya ang brick Nokia na telepono mula sa aking kamay. "Hindi ka tatawag sa kahit sino." Sigaw niya, nakalabas ang mga mata. "Napakagabi na! Bubulahawin mo ba ang mga tao sa oras na ito? Bukod pa rito, sinabi ng doktor na nasa sensitibong yugto ka. Madali kang maistorbo. Ang pinakamahusay ay ihiwalay ka sa labas. Pero telepono ko yan. Ngayon, itatago ko iyan para sa iyo." Isinilid ni Ernesto ang telepono sa bulsa ng kanyang pantalon at kinuha rin ang wallet na balat na naiwan ko sa mesa. "Pati ang wallet at ang mga ID mo. Hayaan mong pangasiwaan ko sila para sa iyo. Baka mawala sa iyo doon. Pagkatapos ay ibibigay ko sila sa chief nurse." Tiningnan ko siya at pagkatapos si Santos. Nagkibit balikat lang siya nang may mapagkunwari ng ngiti. Nagpapanggap na hindi nakikita ang lantad na pagnanakaw na nangyari sa harap ng kanyang ilong. "Kinikidnap niyo ba ako o ano?" Tanong ko. Nanginginig ang boses. Nagpapanggap na takot. "Anong kidnap ang sinasabi mo, Tay?" Sumingit si Liza na may matamis ngunit nagbabanta na boses. "Proteksyon lang yan. Nalilito ka. Kung lalabas ka sa kalye, maaari kang lokohin. Sige na, mag-focus sa mahalaga." Kanina pa naghihintay si G. Santos. Ang hangin sa sala ay biglang naging siksik, nakakasakal na parang isang selda. Ang pangunahing pinto ay nakakandado, ang mga bintana ay selyadong nakasarado. Inalis nila sa akin ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Walang pera, walang telepono, napapalibutan ng dalawang walang utang na loob na anak at isang walang prinsipyong ahente. Inakala nilang matatakot ako nito, na magpapasunod ako ng maamo. Inakala nilang isa akong matandang tupa na na-corner. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Kapag na-corner mo ang pinakamaamo na hayop,
Marunong din itong kumagat. At hindi ako naging maamo kailanman. Lumaki ako sa kalye, sa mga construction site na puno ng mga magnanakaw at manloloko. Ang trick na ito ng pagkulong at paghihiwalay sa biktima ay nakita ko na bago pa mag-diaper si Ernesto. Ang katotohanan na inalis nila sa akin ang telepono at ang wallet ay talagang nagpatibay sa aking plano. Masyado silang kumpiyansa sa kanilang kontrol. Inakala nilang hawak nila ako sa palad ng kanilang kamay. Ang pagmamataas na iyon ang kanilang kahinaan. Sige na. Bumuntong hininga ako ng malalim, binaba ang aking mga braso. Kunin niyo na ang gusto niyo. Isa lang akong matandang nakakasagabal. Wala akong karapatan sa kahit ano. Ibigay niyo sa akin ang pluma. Pipirmahan ko na para matapos na ito. Bumuntong hininga si Ernesto nang may lunas, inirelax ang kanyang mga balikat. Ang panalong ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Itinulak niya ang kontrata at ang bolpen patungo sa akin ulit. Gusto ko iyan, sabi niya. Mabilis at simple. Tapusin mo na ang pagpirma at hahatidan kita ng isa pang baso. Kinuha ko ang bolpen, ngunit sa pagkakataong ito hindi ako tumingin sa papel. Tiningnan ko ang bote ng champagne na nasa gilid lang ng mesa, malapit sa kung saan nakaupo si Santos. Ang mapagpasyang sandali ay dumating na. Hinawakan ko ang bolpen gamit ang aking kanang kamay, nagpapanggap na sumasandal ng malakas sa papel para kumuha ng puwersa. Ang aking kaliwang kamay ay nakasandal sa mesa sa tabi lang ng baso ng pulang alak na puno na kakatapos lang ibigay ni Ernesto. Nahihilo ako. Kinukurap ko ang aking mga mata, binababa ang aking mukha hanggang sa papel. Ang mga letrang ito ay parang mga langgam. Saan ba iyon? Saang linya? G. Santos. Sumandal si Santos pasulong, itinuturo ang kanyang matabang daliri sa ilalim na linya. Dito Manong, sa itaas lang ng nakasulat na Head of Household. Nakikita ko na, bulong ko. At pagkatapos ay nagsimula akong umubo. Isang marahas, nakakasira na pag-ubo na yumugyog sa aking payat na dibdib. Yumuko ako. Ang buong katawan ko ay nanginginig sa bawat ubo at sa sandali ng kaguluhan na iyon, ang aking kaliwang siko ay lumipad. Aksidenteng tumama sa bote ng champagne at sa baso ng pulang alak. Crash! Tumumba ang bote, nagkabasag-basag ang basong kristal. Isang kaskada ng madilim na pulang likido ang tumalsik sa buong mesa, diretso sa puting sando at suwit ni Santos, dinudumihan din ang mga papel na nakalatag sa harap niya. Punyeta! Sigaw ni Santos. Tumalon mula sa upuan at inalog ang suwit na nabasa ng alak. Ang bago kong suwit! Diyos ko! Tay! Sumigaw si Liza. Ang mantel na bordado ng kamay. Ano ang ginagawa mo? Nagmadali si Ernesto na kunin ang isang tambak ng napkin. Sinisikap na i-absorb ang alak na umaagos sa mesa. Nagmumura ng walang tigil. Ang buong silid ay kaguluhan. Walang tumitingin sa akin. Lahat ay abala sa kanilang damit at sa maruming mesa. Ito na ang sandali. Nakayuko pa rin ako. Nagpapanggap na umuubo ng malakas. Ngunit ang aking kanang kamay ay dumulas ng mabilis na parang kidlat sa loob ng lapel ng aking suit. Hinawakan ng aking mga daliri ang papel na inihanda ko, ang Annex A na may nakasulat na Romeo Gonzales sa matapang na letra. Ang aking kaliwang kamay sa ilalim ng proteksyon ng braso na sumusuporta sa aking dibdib sa pag-ubo ay dumulas sa magulong mesa. Kinuha ko ang Annex A, ang blanco, na nakakalat sa tabi ng pangunahing kontrata. Medyo may batik ito ng alak sa gilid, ngunit hindi mahalaga. Isang galaw ng salamangka na sinanay ko ng daan-daang beses sa aking ulo noong nakaraang gabi. Zas. Ang puting papel ay nawala sa aking bulsa. Ang papel na may pangalan ni Romeo ay lumitaw sa mesa. Inilagay ng perpekto sa ilalim ng pangunahing kontrata sa parehong posisyon, ngunit sinadya kong pahiran ng kaunting alak sa gilid para magmukhang kakabasa lang. Ang lahat ay nangyari sa loob ng mas mababa sa 3 segundo. Nang tumingin si Santos na namumula sa galit, tapos na ang magic trick. Nakaupo pa rin ako doon, hawak ang aking dibdib, humihingal na may mukha ng pagkakasala at takot. Ay, pasensya na. Nauutal ako na may putol-putol na boses. Bigla akong inatake ng ubo. Pasensya na, nabasa ba ang mga papel?
Tinaas ni Ernesto ang file, inalog ito. Ang ilang pahina ay basa, may batik ng pula. Basa na lahat. Walang silbi na matanda. Umungol siya, tiningnan ang mga papel na may batik. Sinuri ni Santos ng may pagkadismaya. Buti na lang, nababasa pa rin ang mga letra. Marumi lang. Ang muling pagprint ay aabutin ng matagal. Iniwan ko ang printer sa kotse. Doon sa kalsada. Tiningnan niya ang kanyang relo at pagkatapos ang kanyang hindi maayos na hitsura. Gusto niyang matapos ng mabilis para magpalit. Ngayon na, gumawa siya ng 1 kilos ng kamay. Pwede pa ring pirmahan, hindi tumatagas ang tinta ng ballpen. Pumirma ka na ng mabilis, pakiusap, Manong, kailangan kong magpalit ng damit. Pigil ang hininga ko. Sinuri niya ang annex sa ilalim. Tinaas niya ang unang pahina, ang pangunahing kontrata. Nakita niya na basa lang ito sa kanto. Tumango siya. Hindi niya tinaas ang pahina sa ilalim. Itinulak niya ang papel na basa at umaamoy ng alak patungo sa akin. Pumirma ka dito. Ngumiti ako sa loob. Ang kanyang kapabayaan at pagmamadali ang aking pinakamahusay na kaalyado. Kinuha ko ulit ang ballpen. Ang mesa ngayon ay malagkit sa alak at basag na salamin, ngunit walang nag-abalang maglinis. Ang tanging layunin nila ay ang pirma. Inilagay ko ang dulo ng pluma sa basang papel. Ang madilim na asul na tinta ay nagmarka sa wine-stained na likuran na mukhang isang sugat ng dugo. Pumirma ako, Gregorio Gonzales. Ang mga guhit ay nanginginig, ngunit determinado. Pinirmahan ko ang pahina ng pangako ng bayad. Pinirmahan ko ang pahina ng pahintulot para itapon ang nakasangla na ari-arian. At ang pinakamahalaga, pinirmahan ko ang pagkumpirma ng file kung saan sa ibaba ay ang annex na pinalitan. Tapos na! Binitawan ko ang ballpen, sumandal sa upuan, huminga ng malalim na para bang inalis ko ang isang bigat. Ang aking kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Agad na kinuha ni Ernesto ang papel. Tinitigan niya ang aking pirma na para bang ito ang nananalong lottery ticket. Kumislap ang kanyang mga mata. "Oo, tama!" sigaw niya, humarap para makipag-high five kay Liza. "Nagawa natin! Panalo tayo!" Mabilis na kinuha ni Santos ang mga papel, isinilid ang lahat sa maleta ng magaspang nang hindi nag-aabala na ayusin sila. Pagbati sa pamilya, deal na. Bukas, alas 7, darating ang transportasyon, ihanda ang bagahe. Nagpaalam siya ng hindi nagpapaalam at dumiretso sa pinto na may pagmamadali ng isang taong kakatapos lang magsara ng isang deal ngunit natatakot na madumihan. Nagsara ang pinto. Sa sala, natira lang kami ni Gorio at ang aking 2 anak sa gitna ng pagkalasing sa tagumpay. "Magpatugtog ka na!" Tumawa ng malakas si Ernesto, nagbuhos ng alak sa natitirang baso. "Ngayon, kailangan nating uminom hanggang mamatay. Bukas ay kalayaan. Bukas, mayaman tayo." Tumakbo si Liza para yakapin ang kanyang kapatid. Pareho silang sumasayaw, umiikot sa gitna ng sala, tinatapakan maging ang mga basag na salamin. Tumatawa sila, isang ligaw at matinis na tawa. Nanatili akong nakaupo ng tahimik sa mesa. Pinapanood silang magdiwang sa ibabaw ng sakit ng kanilang sariling ama. Inakala nilang nanalo sila. Inakala nilang nilimas nila ang matanda. "Hindi ka kakain ng cake, Tay?" Tanong ni Liza, sumisigaw ng may panunuya. "Ngayon, maaari ka nang kumain ng lahat ng gusto mo. Walang nagbabawal sa iyo." "Hindi." Tumayo ako ng dahan-dahan at pagod. "Pagod na ako. Gusto kong humiga saglit kasama si Romeo. Ito ang huling gabi ko sa bahay. Kahit ano ang gusto mo." Iwinagayway ni Ernesto ang kanyang kamay. Nakadikit pa rin ang mga mata sa kontrata, ang kopya na natira. "Huwag mo kaming bulabugin. Ayan." Tahimik akong umalis sa tapos na handaan, naglalakad patungo sa madilim na sulok kung nasaan si Romeo. Nilamon ako ng dilim, hinihiwalay ako mula sa maliwanag na ilaw at ingay ng mga demonyong iyon. Sa aking bulsa, ang annex na blangko at may kunot ay nanatiling tahimik. Iyon ang patunay ng kanilang krimen at ang kalasag din na nagpoprotekta sa aking plano. Bukas, kailangan lang maghintay ng bukas. Ang maingay na musika at tawanan nina Ernesto at Liza ay nagpatuloy hanggang alas 2 ng umaga bago tumigil.
Pagkatapos, narinig ang paghilik na parang kulog mula sa sopa sa sala. Lasing sila, natutulog doon mismo, yakap ang file na para bang ito ay isang palayok ng ginto. Ang bahay ay lumubog sa katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan bago ang malaking bagyo. Hindi ako natulog. Paano ako matutulog kung kumukulo ang dugo sa aking mga ugat? Umupo ako sa tabi ng kama ni Romeo. Ang dilaw na ilaw mula sa kalye ay pumasok sa siwang ng bintana, nagpapaliwanag sa payat na mukha ng aking anak. Natutulog si Romeo, hirap na humihinga, na may huni. Sa loob ng 5 taon, hindi siya nagkaroon ng tunay na maayos na tulog. Ang kutso na ito ay luma na. Ang mga spring ay kumakapit sa kanyang likod. Sa tag-init, mainit, sa taglamig, malamig. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok na magulo. Malagkit ito sa pawis. Anak ko, bulong ko na may basag na boses, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagpapaubaya sa iyo na magdusa sa loob ng napakaraming taon. Akala ko, ang pananatili sa tabi mo ay pagmamahal. Ngunit sa totoo lang, pinapahaba ko lang ang iyong pagdurusa. Gumalaw si Romeo, binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay malinaw, inosente, nagre-reflekta ng aking matandang silweta. Hindi siya makapagsalita, ngunit alam kong nakikilala niya ako. Naglabas siya ng isang maliit na tunog mula sa lalamunan. Ang kanyang nakakuyom na kamay ay sinubukang abutin ng akin. Kinuha ko ang malamig na kamay na iyon at idinikit sa aking pisngi. Makinig ka sa akin. Lumapit ako sa kanyang tainga. Bukas, gagawa ka ng isang mahabang biyahe. Hindi ka pupunta sa isang masangsang na asylum. Pupunta ka sa isang napakagandang lugar. May mga hardin, air conditioning, mga nurse na mabango ang maliligo sa iyo at magbibigay sa iyo ng massage araw-araw. Kakain ka ng masarap, matutulog ka sa isang malambot na kutsyon. Pumikit dilat si Romeo. Tila nakikinig ng mabuti. Ang iyong mga kapatid, hindi ka nila kailangan at hindi rin nila ako kailangan. Umiyak ako ng luha na mainit, ngunit hindi mahalaga. Nakuha ko na ang hustisya para sa iyo. Itong bahay, ang aking pera, lahat ay ipapalit sa iyong kapayapaan para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kinuha ko mula sa bulsa ang isang lumang laminated na larawan na maingat. Ito ay isang larawan ng buong pamilya 20 taon na ang nakalipas noong buhay pa ang aking asawa, at si Romeo ay isang malakas na binata na nakangiti sa kanyang bagong motor. Inilagay ko ang larawan sa bulsa ng pajama ni Romeo. Ingatan mo ito para maalala mo na minahal ka at laging mamahalin. Hinalikan ko ang kanyang noo, isang halik ng paalam dahil alam kong pagkatapos ng bukas, wala na akong pagkakataon na makita siyang muli. Ang aking plano ay mag-iiwan sa akin ng walang anuman. Kailangan kong magpalaboy-laboy para mabuhay. Ngunit mas gusto kong mamatay sa gutom sa kalye kaysa hayaan si Romeo na magdusa ng isa pang araw ng pagpapahirap. Matulog ka na anak. Tinapik ko ang kanyang balikat. Matulog ka para magkaroon ka ng lakas. Bukas, magiging hari ka. Ako ang magiging bangungot ng iyong mga kapatid. Tumayo ako, pumunta sa bintana at tiningnan ang itim na kalangitan sa labas. Sa abot tanaw, isang guhit ng manipis na ilaw ang nagsimulang lumitaw. Palapit na ang bukang liwayway. Ang oras ng paghuhukom ay dumating na. Ang sikat ng araw ay pumasok sa siwang ng dusty curtains. Nagpapaliwanag ng diretso sa tambak ng mga walang laman na bote na gumugulong sa sahig. Ang buong sala ay umaamoy ng maasim na amoy ng lumang alak at maasim na pagkain. Isang malungkot na eksena pagkatapos ng pagkalasing sa tagumpay ng mga nagbenta ng sarili nilang ama. Bumangon ako mula 5:00. Nakaupo ako sa lumang silya sa sulok ng silid, ang tanging lugar na hindi nadumihan ng handaan kagabi. Nag-ahit ako, sinuklay ang aking manipis na puting buhok ng kaunting tubig, at isinuot ko ang pinakamagandang suit ng aking buhay. Ito ay isang ash gray suit na ipinagawa ko 10 taon na ang nakalipas para sa libing ng aking asawa. Medyo malaki ito para sa aking payat na katawan ngayon, ngunit inayos ko ng mabuti ang aking sinturon at inayos ang aking tie. Sa tabi ng aking mga paa ay isang maliit na maleta
na balat na sira-sira. Sa loob ay walang damit, mga ilang lumang larawan lang, ang Biblia ni Lydia at ang aking shaving kit. Sumipsip ako sa kape na itim na malamig na. Ang mapait na lasa ay nagpamanhid sa dulo ng aking dila, ngunit tinulungan ako nito na manatiling gising. Nanatili akong nakaupo doon na parang estatwa, pinapanood ang aking 2 anak na natutulog ng mahimbing sa sopa. Si Ernesto ay nakanganga, humihilik na parang pumuputol ng kahoy, basa ng laway ang unan. Si Liza ay nakabaluktot na may tumagas na makeup na nagpapamukha sa kanyang mukha na parang isang malungkot na payaso. 7:00 eksakto. Ding-dong. Ang doorbell ay tumunog ng matinis, sumisira sa katahimikan ng umaga. Hindi ito ang karaniwang paos na tunog, kundi tunog na tuyo at determinado. Gumalaw si Ernesto, bumulong ng isang sumpa sa kanyang lalamunan at tinakpan ang kanyang mga mata ng kamay. Umungol din si Liza, tumalikod, ngunit ayaw bumangon. Ding-dong, ding-dong. Ang doorbell ay umulit ng matiyaga, ngunit puno ng pressure. Buksan mo ang pinto, nauutal si Ernesto. Sinisipa ang kanyang kapatid. Siguro ang truck ng basura iyan. Tumayo ako, iniwan ang tasa ng kape. Ang tunog ng mga suwelas ng aking sapatos na balat na tumama sa sahig ang nagpabukas ng isang mata ni Ernesto. Nakita niya akong walang mantsa sa aking suit, nakatayo ng maringal sa gitna ng sala na parang multo. Anong putang ina? Kinusot niya ang kanyang mga mata na may paos na boses. Bakit ka nakasuot ng ganyan na para bang pupunta ka sa kasal? Dumating na ang transportasyon, sabi ko ng tuyo. Bumangon na kayo. Huwag niyo na paghintayin ang mga bisita. Naglakad ako para buksan ang pangunahing pinto. Isang simoy ng sariwang hangin ang pumasok sa bahay. Nakaparada mismo sa harap ng pinto ay hindi ang luma na ambulansya ng pampublikong ospital na inakala nila. Ito ay isang Mercedes Sprinter na puti, malinis, makintab at mahaba. Sa katawan nito ay nakaprint ang isang Golden Crown logo at stylized letters. Premium Medical Services, Royal Haven. 2 lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Hindi sila nakasuot ng gusot na puting robe. Naka-uniforme sila na kulay navy blue na gawa ng custom fit, makintab na itim na sapatos na balat, at may communication headset. Mukha silang mga high-level bodyguard kaysa mga nurse, matangkad, malaki ang katawan, na may malamig at propesyonal na mukha. Hirap na tumayo si Ernesto, kinukurap ang kanyang mga mata patungo sa pinto. Nang makita ang marangyang sasakyan, lumiwanag ang kanyang mga mata. Siniko niya si Liza. Bumangon ka na, mabilis. Tingnan mo yon, dumating ang Benz para sa matanda. Aba, mahal talaga ang maganda. Mas marangya pa sa sasakyan ng presidente. Nanginig siya sa pagtayo, mabilis na inayos ang kanyang buhok at itinaas ang kanyang maikling pantalon. Gusto niyang magpanggap na siya ang may-ari ng mahal na kontrata na iyon. Magandang umaga. Lumabas si Ernesto sa pinto na may masiglang boses na hinaluan ng kaunting pagmamalaki. Napakalaking tiyempo, ako si Ernesto Gonzales, ang nagbayad ng service package kahapon. Ang nurse na nasa harap, na may pangalang Ramirez na bordado sa kanyang dibdib, ay tumango ng bahagya bilang paggalang, ngunit hindi ngumiti. May hawak siyang isang electronic tablet sa kamay. Magandang umaga, Hinoo. Nandito kami para isagawa ang utos ng paglilipat ayon sa kontrata numero 09882, Priority Code, Platinum. Eksakto. Tumawa si Ernesto ng masaya, humarap para ituro ako. Narito ang merchandise. Ibig kong sabihin ang pasahero. Handa na si tatay? Narito ang kanyang maleta. Kayo ba ang bubuhat sa kanya? O maglalakad siya ng mag-isa? Nanatili akong walang galaw, mahigpit na hawak ang handle ng maleta. Tiningnan ko ng diretso si Ramirez nang walang sinasabi. Tiningnan ako ni Ramirez. Siniskan ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang tablet. Bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Pakiusap. Ang boses ni Ramirez ay malalim at umaalingaw-ngaw. May kalituhan dito. Ang ngiti sa mga labi ni Ernesto ay nagyelo. Kalituhan? Anong kalituhan? Natapos ko na ang buong transfer. Huwag mong sabihin sa akin na tinaas nila ang presyo sa huling sandali. Gising na rin si Liza.
Tumatakbo ng hindi maganda para tumayo sa likod ng kanyang kapatid. Nag-aalala. Ano ang nangyayari? Hindi ba nila tatanggapin ang tao? Hindi sumagot si Ramirez agad. Ipinasa niya ang kanyang daliri sa screen ng tablet at pagkatapos ay kumuha ng isang nakaprint na papel mula sa clipboard. Ginoong Gregorio Gonzales, tanong ni Ramirez, tumingin sa akin. Ako po, sagot ko ng mahinahon. Kayo po ba ang pumirma bilang gwarantor ng bayad? Tama po ba? Eksakto. Sumingit si Ernesto. Ang boses niya ay nagsisimulang maging naiinis. Well, si tatay ko ang nagbabayad at si tatay ko ang aalis. Malaki ang sinasabi ng kontrata. Umiling si Ramirez, isang matalas na pagtanggi na bumagsak na parang isang bloke sa dibdib ng aking mga anak. Hindi Gino. Ayon sa nakalakip na medical file at ang beneficiary annex na pinirmahan at kinumpirma kagabi, ang pasyente na kailangan naming kunin ay hindi si G. Gregorio. Tinaas niya ang papel. Ang sikat ng araw ng umaga ay nagpapaliwanag ng malinaw sa itim na mga letra sa puting papel. Utos ng paglilipat para sa pasyente, Romeo Gonzales. Kondisyon, quadriplegia, atrophy ng kalamnan, incontinence, pangangailangan, intensive care, 24/7, sa intensive therapy area. Ang espasyo ay tila nagyelo. Ang awit ng mga ibon sa hardin ay biglang naging kakaibang matinis. Nakanganga si Ernesto na nakalabas ang mga mata, malapit nang lumabas sa kanyang mga socket. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin sa akin, at pagkatapos ay sa papel ulit. Ang kanyang utak na nabasa ng alak ay tila hindi makapagproseso ng impormasyong ito. Ano? Anong putang ina? Nauutal siya. Joke ba yan? Si Romeo ang kapatid ko, ang pilay. Ang matandang ito ang aalis sa asylum. Malusog siya. Kaya niyang maglakad. Hindi ko alam kung anong arrangement ang mayroon kayo, sabi ni Ramirez ng malamig, na may tono ng isang taong sumusunod lang sa mga patakaran. Ngunit malinaw ang mga legal na dokumento. Ang pirma ni G. Gregorio dito ay nagkukumpirma na si Romeo ang nag-iisang beneficiary ng lifetime service package na ito. Hindi kami maaaring magpasok ng isang malusog na tao sa intensive therapy area. Sumigaw si Liza, sumugod para agawin ang papel mula kay Ramirez. Hayaan mong makita ko. Walang katuturan. Mabilis na sinskan ng kanyang mga mata ang papel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng isang patak ng dugo. Ang pirma ni tatay nga, bulong ni Liza, nanginginig ang mga kamay. Pero saan nanggaling ang papel na ito? Kahapon noong pumirma tayo. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ako ay nakatayo doon, hindi pa rin gumagalaw na parang isang estatwa ng bato. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga salamin sa mata. Inilalabas ang matatalim at malamig na mga mata na nakatingin ng diretsyo sa kanilang madilim na puso. Kumusta mga anak? Sabi ko ng mahina, ngunit puno ng ganap na pangungutya. Naalala ko na kahapon ay sinabi ninyo na gusto ninyo ang pinakamahusay para sa pamilya, hindi ba? Mas kailangan ni Romeo ng mga doktor kaysa sa akin. Mas kailangan niya ng air conditioning at isang malambot na kutsyon kaysa sa akin. Kaya ibinigay ko sa kapatid ninyo ang lugar na iyon. Ikaw! Nabulunan si Ernesto, namumula sa galit ang mukha. Itinuro niya ako na nanginginig ang daliri. Niloko mo kami. Pinalitan mo ang mga papel. Ingatan mo ang bibig mo. Pinutol ko siya. Pinunan ko lang ang blangkong espasyo na maluwag ninyong iniwan. Masyado kayong abala sa pag-aalala tungkol sa pagkuha ng pirma para ibenta ang bahay, kaya nakalimutan ninyong basahin kung sino ang ini-enroll ninyo. Ang katotohanan ay bumagsak kina Ernesto at Liza na parang sledgehammer. Hinawakan ni Ernesto ang kanyang ulo, umatras ng ilang hakbang, halos natatapilok sa hagdan. Hindi, imposible. 200,000 sa isang buwan, 2.4 milyon sa isang taon. Ang pera na iyon ang presyo ng aking buhay. Naglakas loob kang gamitin iyan para sa walang silbi na iyan. Sigaw niya, sumugod ng baliw sa akin. Ang marahas na likas na ugali ng isang na-corner na tao ay nagising. Gusto niya akong suntukin, gusto niya akong durugin para mabawi ang perang iyon. Ngunit bago niya mahawakan ang lapel ng aking suit, isang malaking kamay ang humarang sa kanyang dibdib.
Ito ang pangalawang nurse. Nanatili siyang tahimik sa tabi ng sasakyan, ngunit ang kanyang mga reflex ay mabilis na parang kidlat. Kailangan lang niyang itulak ng bahagya gamit ang isang kamay para matumba si Ernesto at bumagsak ang mukha sa sahig. Panatilihin ang iyong distansya, sabi ng nurse na may malalim at nagbabanta na boses. May misyon kaming protektahan ang kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya at mga customer sa panahon ng paglilipat. Natigilan si Liza. Ang luha ay nagsimulang tumulo, lalo pang nadumihan ang kanyang kaawa-awang mukha. Hindi siya umiiyak dahil sa awa sa akin o sa kagalakan para kay Romeo. Umiiyak siya dahil sa pera. Tay, humikbi siya, lumuluhod. Pinapatay mo kami sa ginagawa mong ito. Hindi maibabalik ang kontrata, alam mo yan. Kung aalis si Romeo, paano kami mabubuhay? Kung ikaw ang aalis, magiging malaya kami na gumawa ng negosyo para ibenta ang bahay. Ibenta ang bahay. Ngumiti ako ng may paghamak. Iniisip pa rin ninyo na ibenta ang bahay habang ang inyong kapatid ay malapit ng mailigtas mula sa impyernong ito. Mamatay na siya. Hirap na tumayo si Ernesto na may mga mata na puno ng dugo. Basura siya. Hindi mahalaga kung mamatay siya. Pero ang pera ko. Huminto siya patungo kay Ramirez. Hinawakan ang kanyang sando. Nagmamakaawa ng duwag. Hoy, ikansela mo ang kontrata. Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera. Hati tayo. Sabihin mo na may pagkakamali. Huwag mong dalhin ang pilay na iyan. Dalhin mo ang matandang ito. O huwag na lang pumunta. Ibalik mo ang pera. Itinulak siya ni Ramirez ng may paghamak. Dahan-dahang inalog ang lugar kung saan niya hinawakan. Ginoo, ito ay isang legal na kontrata na may electronic certification sa sandali ng pagpirma. Pumasok na ang pera sa sistema ng corporation. Ang agarang pagkansela ay may penalty na 100%. At ulitin ko, nagtatrabaho kami sa ilalim ng batas. Nasaan ang pasyente Romeo Gonzales? Kailangan namin siyang dalhin agad para sundin ang morning treatment. Ganap na bumagsak si Ernesto, sumandal sa dingding at dumulas sa sahig. Hinila ang kanyang buhok gamit ang magkabilang kamay. Ang kanyang bibig ay nagbabaluktot ng walang kabuluhan na mga salita. Boss Kiko, mga loan shark, putulin ang mga kamay, semento. Alam niyang tapos na siya. Gumamit siya ng pera mula sa isang mabilis na utang para bayaran ang asylum, umaasa na ibenta ang bahay at ibalik ito ng may malaking tubo. Ngunit ngayon, nawala na ang pera, hindi nabenta ang bahay at hindi ito mabebenta tulad ng inakala niya. At ang pabigat na gusto niyang itapon ay mag-e-enjoy ng mga marangyang serbisyo na binayaran ng kanyang pera. Ito ay isang mapait na kabalintunaan hanggang sa sukdulan. Tiningnan ko ang aking dalawang anak na nagpapilipit sa putik ng kasakiman na sila mismo ang lumikha. Ang puso ko ay walang naramdamang kahit katiting na awa. Ang awa ay namatay kagabi nang agawin nila ang aking telepono. Pumunta na kayo para sa pasyente, sabi ko kay Ramirez, itinuturo ang loob ng bahay. Nasa sulok siya ng sala. Maging banayad kayo. Sa loob ng temong taon, walang nagbuhat sa kanya ng maingat. Sumenyas si Ramirez sa kanyang kasamahan. Kinuha nila mula sa likod ng sasakyan ang isang modernong stretcher na may air mattress at safety straps na may velvet lining. Itinulak nila ang stretcher sa loob ng bahay. Ang mga gulong ay dumulas ng dahan-dahan sa mga sirang tile na sahig. Nang lumapit sila kay Romeo, biglang tumayo si Ernesto. Ang desperasyon ay nagpabago sa kanya na maging isang baliw na hayop. "Huwag niyo siyang dalhin," sigaw niya. Hinaharangan ang daanan ng stretcher. "Ari-arian siya, pamilya ko siya. Ako ang pinuno ng pamilya. Ipinagbabawal ko sa inyo na dalhin siya. Kung aalis siya, tatawagan ko ang pulis para sa kidnapping." Tumigil si Ramirez, bumuntong hininga na may mukha ng pagkainis na para bang kailangan niyang harapin ang isang spoiled na bata. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang matigas na card at isang radio. "Ginoo," sabi ni Ramirez. Pinatitigas ang kanyang boses. Bawat salita ay parang hammer blow. Una, ang legal na guardian ni Romeo, ayon sa pinakabagong mga dokumento, ay ang aming asylum. Si G. Gregorio, na narito, ay pumirma ng medical custody transfer. Pangalawa,
Lumapit siya ng isa pang hakbang kay Ernesto, ginagamit ang kanyang mas mataas na taas para takutin. Ang pagharang sa medical staff para isagawa ang paglilipat ng isang kritikal na pasyente ay isang federal offense. Ang parusa ay 3 hanggang 5 taon sa bilangguan. Gusto mo bang tumawag ako sa pulis para irehistro ang act ngayon mismo? Ang salitang pulis ay parang isang balde ng malamig na tubig sa mukha ni Ernesto. Mabilis na tumakbo si Liza, hinila ng malakas ang manggas ng kanyang kapatid. Huwag kang tumawag sa pulis, sumisitsit si Liza sa tainga ni Ernesto. Baliw ka ba? Kung darating ang pulis, susuriin nila ang mga papel, makikita nila ang iyong mga utang at malalaman ng mga tao ni Boss Kiko na may problema dito. Ayaw ng mga narko na makialam ang authorities. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Nanginginig si Ernesto. Tiningnan niya ang navy blue na uniforme ng mga NARS, ang makintab na mga insignia sa kanilang mga dibdib at pagkatapos ay tumingin sa kalye. Ang takot sa mga loan shark ay mas malaki kaysa sa takot na mawala ang pera. Kung darating ang pulis, lalabas ang lahat at hahabulin siya ng parehong panig, ang batas at ang organisadong krimen. Nagngingit-ngit siya, pinatigas ang kanyang panga, ngunit ang kanyang mga binti ay automatikong umatras. Sumuko siya. Sige na. Sumisitsit siya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Dalhin niyo na siya. Dalhin niyo na ang bagay na iyan para hindi ko na siya makita ulit. Tumango ng bahagya si Ramirez. Hindi nag-abalang tumingin kay Ernesto ulit. Lumapit siya kay Romeo. Pinanood ko ang eksena. 2 malaki, estranghero na lalaki, yumuko sa aking pilay na anak. Hindi sila nagpakita ng pagkadismaya sa kanyang masamang amoy. Hindi sila niningas. Magandang umaga, kaibigan, sabi ni Ramirez ng mahina kay Romeo. Pupunta tayo sa isang trip. Binuhat nila si Romeo ng may kadelikadehan. Ang kanilang mga galaw ay napakahusay at banayad, kaya hindi man lang nagulat si Romeo. Inilagay nila siya sa air mattress. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang nakakuyom na katawan ni Romeo na humihinga ng komportable. Tinakpan nila siya ng isang malinis na puting kumot na lana. Tinatakpan ang kanyang luma at maruming damit. Malawak na binuksan ni Romeo ang kanyang mga mata, tumitingin sa kisame at pagkatapos ay tumingin sa akin. Lumapit ako sa stretcher. Ang kaaya-ayang amoy ng antiseptic ay nagmumula sa kumot, nangingibabaw sa amoy ng lumang bahay. Nanatili sina Ernesto at Liza na nakadikit sa sulok, tumitingin sa ibang lugar. Hindi sila naglakas loob na tumingin. Natatakot silang harapin ang katotohanan na ang pabigat na hinahamak nila ay tinatrato na ngayon na parang isang hari habang sila ay nasa bingit ng bangin. Kinuha ko ang payat na kamay ni Romeo na lumabas mula sa kumot. Ang kanyang kamay ay naramdaman na mainit. Umalis ka na, anak, sabi ko. Sinisikap na huwag manginig ang aking boses. Hindi ako nagpaalam ng tiyak dahil ayaw kong maghinala ang 2 iyon sa aking plano ng pagtakas pagkatapos. Maging mabait ka doon. Si tatay ang bahala sa lahat dito sa bahay. Hindi makapagsalita si Romeo, ngunit ang kanyang mga mata ay lumiwanag na may kakaibang tingin, isang tingin ng kapayapaan. Alam niya na nakatakas na siya. Hindi na niya kailangang marinig ang mga insulto ng kanyang mga kapatid. Hindi na siya magugutom o mauuhaw, wala na sa dilim. Ikinabit ni Ramirez ang seatbelt ni Romeo at nagbigay ng senyas sa akin. Aalis na po kami, G. Gregorio. Tatawagan po kayo ng Chief Medical Officer para i-update kayo tungkol sa sitwasyon tuwing Biyernes ng gabi. Salamat, sagot ko. Ingatan niyo siya, na para bang sarili niyong pamilya. Trabaho po namin yan, Gino. Itinulak nila ang stretcher patungo sa pinto. Ang maliwanag na sikat ng araw ng umaga ay pumasok ng malakas, bumabalot kay Romeo na parang isang halo. Naghihintay ang puting Mercedes na nakabukas ang mga likod na pinto na parang mga pintuan ng langit. Nanatili ako sa threshold na nanonood kung paano nila isinakay si Romeo sa sasakyan. Ang pinto ay nagsara ng may matibay at banayad na clock. Ang makina ay nagsimulang tumakbo ng tahimik, halos walang ingay. Ang sasakyan ay umusad, dumulas ng dahan-dahan sa kalsada
na puno ng mga hukay. Dinadala ang aking kawawang anak patungo sa isang bagong buhay. Nanatili akong nakatingin hanggang sa nawala ang sasakyan sa likod ng kanto. Isang luha ang umagos sa aking pisngi, ang tanging luha ng kaligayahan sa loob ng nakaraang 19 taon. Nagawa ko, nailigtas ko siya. Ngunit nang lumingon ako, humarap sa walang laman na bahay at sa 2 demonyo na malapit nang sumabog sa aking likuran, alam kong ang pinakamahirap na bahagi ng dulang ito ay nagsisimula pa lang. Ang bagyo ay lumipas na para kay Romeo, ngunit ngayon ay umiikot ito ng diretso sa aking ulo. Nakatayo si Ernesto sa gitna ng sala na may nakakuyom na kamao, ang mga mata ay puno ng pamatay na tingin. Naghalungkat si Liza sa kanyang handbag, siguro naghahanap ng mga tranquilizer o para tumawag para humingi ng tulong. Matanda. Umunggol si Ernesto. Naglalakad ng hakbang-hakbang patungo sa akin. Ang kanyang masangsang na hininga ay tumama sa aking mukha. Umalis na ang pilay. Ang kontrata ay sarado na. Nawala ang pera. Ngunit mayroon pa rin ako nitong bahay. Ibigay mo sa akin ang mga titulo at ang power of attorney para ibenta ang bahay. Ngayon na. Inayos ko ang kwelyo ng aking suite. Tiningnan siya ng diretso sa mukha. Oras na para ibigay ang huling suntok. Ang mga titulo? Tanong ko na may boses na napakatahimik, kaya nakakalamig. Akala ko, nasabi ko na sa inyo, hindi ba? Ang mga titulo. Ulit ko, ang aking boses ay malalim na umaalingaw-ngaw sa gitna ng sala na puno ng mga debris ng isang nasirang pamilya. Gusto ninyong ibenta ang bahay? Huwag kang magpanggap na tanga, matanda. Umungol si Ernesto. Sumugod para hawakan ang lapel ng aking suit. Ang kanyang masangsang na hininga ng lumang alak at ang kanyang takot ay tumama sa aking mukha. Ibigay mo sa akin ang mga papel ngayon na. Kung hawak ko ang mga titulo, maaari pa rin akong pumunta sa bangko para i-mortgage ito. May pagkakataon pa akong makipagmaniobra bago magtanghalian. Ibigay mo sa akin. Agad siyang naghalungkat sa loob ng bulsa ng aking suit, kung saan kakakuha ko lang ng annex, ngunit ang kanyang kamay ay hinawakan lang ang isa pang bundle ng napakanipis na mga papel. Hindi ako lumaban. Nanatili akong tahimik na parang isang matandang oak sa gitna ng bagyo, hinahayaan ang aking baliw na anak na hilahin ako. Nang kinuha niya ang mga papel na iyon, kumislap ang kanyang mga mata na may baliw na pag-asa. Narito sila, sigaw niya, binuksan ang file na nanginginig ang mga kamay. Sumugod din si Liza, sinisilip ang kanyang mukha na may mancha ng makeup na nagpapakita ng maliwanag na kasakiman, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay namatay sa loob lamang ng 3 segundo. Anong putang ina ito? Nauutal si Ernesto, binabaliktad ang pahina. Certified copy. Trust agreement? Bakit? Bakit ang pangalan ng bangko ang narito? Inalis ko ang kanyang kamay mula sa akin. Inayos ang aking kwelyo ng dahan-dahan, ng may dignidad. Irrevocable trust, sabi ko, binibigyang diin ang bawat pantig. Inakala ninyong dahil matanda na ako, ulyanin na ako. Inakala ninyong wala akong alam sa batas, dahil nakikinig ako sa radyo araw-araw. Naglakad ako patungo sa mesa at nagbuhos ng isang baso ng tubig. Ang aking lalamunan ay tuyo, pagkatapos ng mahabang dula na ito. 1 buwan na ang nakalipas. Nagsimula akong magkwento ng may tahimik na boses na para bang nagkukwento ako sa aking apo. Pagkatapos lang ng araw na narinig ko kayong nagpaplano na ilagay ako sa asylum, nagpunta ako sa notary public. Inilipat ko ang pag-aari ng bahay na ito sa isang trust. Trust? Trust? Tanong ni Liza na nawawala ang boses. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, humarap ako para tingnan sila ng may matalas na tingin. Na legal, ang bahay na ito ay hindi na personal na ari-arian ko. Inilipat ito sa bangko para sa pangangasiwa na may isang layunin, upang garantiyahan ang lifetime na gastos sa pagpapanatili ng beneficiary Romeo Gonzales. Nakatigilan si Ernesto. Ang papel ay dumulas mula sa kanyang kamay, nahulog ng nanginginig sa maalikabok na sahig. Nagsisinungaling ka, humikbi siya. Pero pumirma ka lang sa mortgage sa asylum. Ang papel na iyon kanina, pinutol ko siya.
Iyon ay isang authorization letter lang para sa asylum na kumuha ng bayad mula sa trust buwan-buwan. Hindi ito isang bentahan ng bahay. At ang pinakamahalaga, lumapit ako kay Ernesto, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata na lumalaki sa takot. Malinaw na sinasabi ng trust clause, ang ari-arian na ito ay ganap na frozen. Walang sino man ang maaaring magbenta, maglipat o i-mortgage sa anumang paraan habang buhay si Romeo. At kung sino man ang sumubok na lusubin o hindi magbayad ng pagpapanatili, kukunin agad ng bangko ang bahay para isubasta at gamitin ang pera para suportahan si Romeo. Ang buong silid ay lumubog sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang tunog lang ng umiikot at umaungol na ceiling fan sa ibabaw ng aming mga ulo, ang tumunog na parang mapanukso na tawa ng kapalaran. Ang patibong ay nagsara na. Hindi ito isang patibong na bakal, kundi isang patibong ng mga papel, batas at metikulosong pagkalkula. Ginamit ko ang kanilang sariling kasakiman para itali ang kanilang mga kamay. Lumuhod si Ernesto sa sahig. Hinawakan ang kanyang ulo gamit ang magkabilang kamay. Ginugulo ang kanyang mamantikang buhok. Hindi na siya mukhang isang mayabang na 30 taong gulang na lalaki, kundi isang spoiled na bata na kakabasag lang ng pinakamahalagang vase sa bahay. Hindi maaari, bulong niya ng walang tigil. Hindi mabebenta ang bahay walang pera, kung gayon patay na ako. Papatayin ako ni Boss Kiko, babalatan niya ako. Sumigaw si Liza, sumugod para kumamot sa akin. Bakit mo ginawa ito? Bakit ka napakawalang puso? Mas gusto mo bang ibigay ang bahay sa bangko kaysa iligtas ang iyong sariling mga anak? Nahuli ko ang kanyang pulso. Ang aking kamay ng mason ay humigpit ng malakas, nagpapahiyaw sa kanya sa sakit. Iligtas sila, umungol ako. Ilang beses ko na kayong iniligtas, Liza? Binayaran ko ang mga utang ng iyong nalugi na spa. Ibinenta ko ang lote sa probinsya para mabayaran ni Ernesto ang kanyang mga utang sa pagsusugal 30 taon na ang nakalipas. At paano kayo nagbabayad sa akin? Sa isang piking handaan at isang tiket patungo sa morgue. Binitawan ko ang kanyang kamay ng biglaan. Nahulog siya sa sopa. Itong bahay, itinuro ko sa paligid sa mga dingding na may mantsa ng amag. Ito ang pawis at luha ng buong buhay ng inyong mga magulang. Sinabi ng inyong ina bago siya mamatay, iwanan mo sa mga bata ang fishing rod, huwag mong ibigay sa kanila ang isda. Nagkamali ako sa pagbibigay sa inyo ng masyadong maraming bulok na isda. Ngayon, gagamitin ko itong fishing rod para manghuli ng buhay para kay Romeo. Pero umalis na si Romeo. Humiyaw si Ernesto na puno ng sipon at luha. Nakatira na siya bilang hari at kami, tinutulak mo kami sa kamatayan. Iyon ang pagpili ninyo. Sumagot ako ng malamig. Ngayong umaga, kung tinanggap ninyo na manatili ako sa kwarto ng mga gamit, kung nagpakita kayo ng kahit kaunting pagiging tao, sisirain ko sana ang trust agreement na iyon. Binigyan ko kayo ng huling pagkakataon, ngunit pinili ninyo ang pera. Kaya ngayon matuto kayong mabuhay nang wala ito. Umiiyak si Liza ng malakas na parang bata, ngunit ang kanyang pag-iyak ay hindi nakaapekto sa akin. Alam kong umiiyak siya dahil sa takot sa kahirapan, hindi dahil sa pagsisisi. Tay, humikbi siya. Nakakatakot ang mga maniningil. Pupunta sila dito. Hindi nila kami patatawarin. Ikansela mo ang trust na yon. Ikaw ang gumawa niyan. Maaari kang pumunta sa bangko para ikansela iyan. Irrevocable trust, ulit ko. Hindi ito maaaring kanselahin. Kahit gusto ko, hindi pinapayagan ng batas. Ngayon, ang bangko ang may-ari, si Romeo ang beneficiary. Ako at kayo ay mga squatter lang. Iyon ang tanging kasinungalingan ko ngayong umaga. Sa totoo lang, mayroon pa ring komplikadong legal na paraan para makialam kung gusto ko talaga, ngunit ayaw ko. Kailangan kong maniwala sila na sarado na ang pinto ng walang hanggan. Kailangan nilang harapin ang kanilang mga kahihinatnan ng walang labasan. Kung gayon, mamamatay tayo, humikbi si Ernesto. Bumagsak sa sahig, nakatingin sa kisame na parang isang bangkay na walang kaluluwa. Tamang-tama isang tunog ang dumating mula sa kalye. Hindi ito ang awit ng mga ibon. Hindi ito isang bus. Ito ang mababang dagundong ng makina ng isang malaking SUV
ang tunog ng mga gulong na umuungol sa graba sa harap ng gate at pagkatapos ay ang tunog ng mga pinto na nagsasara. Pum-pum ng malakas. Ang hangin sa sala ay nagyelo. Ang nakikita na takot ay pumasok sa bawat butas. Tumalon si Ernesto na parang spring na may puting mukha na parang papel. Tumakbo siya sa bintana, binuksan ng bahagya ang kurtina at agad na binitawan ang tela na para bang nakuryente siya. Sila iyan. Ang kanyang boses ay isang bulong lang na walang hininga. Isang itim na suburban, 3 lalaki, si El Muñeco ang dumating, ang butcher ng grupo. Tinampal ni Liza ang kanyang bibig para hindi sumigaw na nakalabas ang mga mata sa takot. Pareho silang nakabaluktot sa isang sulok, nanginginig na parang mga daga na nakakarinig ng huni ng pusa. Tay, sinara mo ba ang pinto, Tay? Tumawag ka sa pulis. Bulong ni Liza, kumakapit ang mga kuko sa braso ng kanyang kapatid. Huli na, sabi ko, nanatiling tahimik sa gitna ng sala. Kung tatawagan natin ang pulis ngayon, mamamatay tayong lahat. Ayaw ni Boss Kiko na makialam ang pulis sa kanyang negosyo. Ang mabibigat na hakbang ay tumunog sa patio. Clack, 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 ang tunog ng military boots na tumama sa sahig. Pagkatapos ay isang katok sa pinto. Pum, pum, pum. Ang lumang kahoy na pinto ay umindayog, naglalabas ng alikabok. Ernesto, isang paos at bastos na boses ang umaalingaw-ngaw mula sa labas. Isang boses na nagdadala ng tunog ng kalye, ng karahasan, at ng dugo. Buksan mo ang pinto, aso. Alam kong nandyan ka. Nasa labas ang kotse mo. Lumuhod si Ernesto, pinagsama ang kanyang mga kamay, nagmamakaawa sa akin. Tay, lumabas ka para kausapin sila. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo na darating na ang pera. Sabihin mo na bigyan ako ng ilang araw pa. Ikaw ay isang matanda. Nire-respeto nila ang matatanda. Tay. Tiningnan ko ang duwag kong anak. Handa siyang ibenta ako sa isang asylum at ngayon gusto niya akong gamitin bilang human shield para saluhin ang mga bala para sa kanya. Hindi ako ang humiram ng pera, sabi ko ng malinaw. Hindi ako gumastos ng kahit 1 sentimo ng perang yon. Bakit ako ang lalabas? Dahil ikaw ang tatay ko. Sigaw niya ng desperado na umaagos ang luha. Hindi mo ba naalala? Yumuko ako para tingnan siya. Kanina, sinabi mo na isa akong pabigat. Sinabi mo na ulyanin ako. Ngayon, itong pabigat ay hindi kayang harapin ang iyong mga problema. Boom! Ang katok sa pinto ay mas malakas, sinundan ng isang tunog ng metal. Pinipilit nilang buksan ang kandado. Makinig kayo, sabi ko ng mabilis na may matatag na boses. Sa bahay na ito, may likod na pinto na patungo sa eskinita. Hindi ko pa sinasara ang pinto na iyon. Kung tatakbo kayo ngayon, baka maabutan pa ninyo ang pag-alis. Lumiwanag ang mga mata ni Ernesto. Nagising ang likas na ugali ng kaligtasan. Tumakbo, oo, tumakbo. Tumayo siya na nakayuko, hinila si Liza. Umalis na tayo ng mabilis. Pero saan? Umiiyak si Liza na natatapilok. Kahit saan, mas mahusay kaysa maghintay ng kamatayan dito. Mabilis na kinuha ni Ernesto ang wallet mula sa mesa. Ang aking walang laman na wallet na ninakaw niya kanina. Nakalimutan niyang wala itong pera at kinaladkad ang kanyang kapatid na tumakbo ng desperado patungo sa kusina. Hindi sila lumingon sa akin kahit minsan. Walang paumanhin, walang paalam. Ang pagkaduduwag at takot lang ang bumabalot sa kanila. Narinig ko ang likod na pinto na nagbukas at pagkatapos ang mga hakbang na tumakbo lumalayo sa eskinita. Ganoon na lang, umalis sila. Ang bahay ngayon ay mayroon lang ako at ang mga hindi inaanyayahang bisita na sumisira sa pinto sa labas. Inayos ko ang aking tie sa huling pagkakataon, kinuha ang aking maliit na maleta, isinuot ang aking felt hat para takpan ang aking puting buhok. Ang pangunahing pinto ay sumabog. Pum. 3 malalaking lalaki ang pumasok. Sila ay may tattoo. Nakasuot sila ng itim na walang manggas na kamiseta na may mga mukha ng mga taong hindi nagbibiro. Ang nasa harap si El Muñeco ay may mahabang peklat na umaabot mula sa kanyang mata hanggang sa kanyang baba. May hawak siyang metal baseball bat. Tiningnan niya ang paligid ng walang laman na sala at pagkatapos ay huminto ang kanyang tingin sa akin.
Isang matandang nakasuot ng maayos na nakatayo ng tahimik sa gitna ng kaguluhan. Nasaan siya? Umungol niya. Hindi ako natinag. Ang mga taon ng pag-ikot sa mga construction site, pagharap sa mga aksidente sa trabaho at masasamang kontraktor, ang nagbigay sa akin ng bakal na ugali na hindi kailanman magkakaroon ng aking mga anak. Umalis siya, sagot ko ng may kakaibang kalmado. Tumakbo siya sa likod na pinto. Siguro nakarating na siya sa avenue. Ang lalaki na may bat ay kumunot ang noo, tila nagulat sa aking saloobin. Lumapit siya, itinaas ang bat ng nagbabanta. Sino ka? Ang kanyang ama. May utang siya sa amo ko na 5 milyon. Kung tumakbo na siya, kung gayon, ikaw ang magbabayad. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang malabong mga mata ng isang matanda sa harap ng mabangis na mga mata ng isang mamamatay tao. Mukha ba akong may P5 milyon? Tanong ko. Itinuturo ang luma at sirang mga muebles sa paligid. Ako ang taong niloko niya sa pagbebenta ng lahat ng kanyang ari-arian. Huli na kayo ng isang hakbang. Ang bahay na ito ay pag-aari na ngayon ng bangko at ginastos niya ang lahat ng pera sa sugal. Tumingin ang tag sa paligid. Nakita ang mga kahon ng karton na nakakalat, ang durog na cake sa mesa, at ang hangin ng kalungkutan ng isang pamilya na kakatapos lang gumuho. Dumura siya sa sahig. Shit! Sinumpa niya ang asong iyon, mabilis tumakbo. Huminto siya sa kanyang mga kasamahan. Kayo, dalawa, sundan niyo siya sa likod na pinto. Hindi siya nakarating sa malayo. Dalhin niyo siya sa akin sa leeg. Tumango ang dalawang kasamahan. Tumakbo sila sa tabi ko patungo sa kusina. Ang leader ay lumingon upang tingnan ako. Sinusuri ako. At ang matanda, saan ka pupunta? Maghahanap ako ng trabaho. Sagot ko, itinaas ang maliit na maleta. Wala akong anuman. Ngayon, kailangan kong maghanap ng makakain araw-araw tulad ninyo. Tiningnan niya ako ng matagal at pagkatapos ay ibinaba ang bat. Siguro nakita niya sa akin ang isang bagay na kagalang-galang o alam lang niya na hindi ka makakakuha ng dugo mula sa isang tuyong bato. Sa mundo ng underworld, kung minsan ay pinananatili ang isang hindi nakasulat na tuntunin, huwag hawakan ang mga matatanda o kababaihan kung hindi kinakailangan, lalo na ang mga wala nang mawawala. Umalis ka na, sininyasan niya ako sa baba patungo sa pinto. Umalis ka sa aking paningin bago ko palitan ang aking isip. Kung mahuli ko ang iyong anak, padadalhan kita ng isang daliri bilang alaala. Huwag mo akong padalhan, sabi ko lumampas sa tabi niya. Ipadala mo sa asylum. Ang kanyang kapatid ang nag-iisang tagapagmana ng apelyido na Gonzales. Lumabas ako sa pinto. Ang maliwanag na sikat ng araw ng tanghali ng Maynila ay tumama sa aking mukha. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay umaamoy ng alikabok, gasolina, ngunit para sa akin, ito ay amoy ng kalayaan. Hindi ako lumingon para tingnan ang bahay. Narinig ko ang tunog ng mga bagay na nababasag sa loob. Mga basag na salamin, ang sigaw ng thug. Naglalabas sila ng kanilang galit laban sa mga walang buhay na dingding. Ang bahay na iyon na nag-iingat ng napakaraming masaya at malungkot na alaala, ngayon ay naging libingan ng nakaraan. Ibinigay ko ito sa nakaraan. Naglakad ako sa pamilyar na kalye. Ang mga kapitbahay ay tumitingin sa akin nang may pagtataka. Ang nagtitinda ng taho sa kanto ay kumaway. Paalam, Manong Goryo, aalis ka ba sa biyahe? Ang gwapo mo tingnan. Ngumiti ako, hinawakan ang brim ng aking sombrero para ibalik ang pagbati. Oo, aalis ako sa isang mahabang biyahe, Aling Nena. Isang napakahabang biyahe. Hindi ako sumakay ng taksi. Naglakad ako patungo sa hintuan ng bus sa pangunahing avenue. Bawat hakbang ko ay matatag. Naramdaman kong magaan ako. Walang bigat ng pag-aalala para sa mga spoiled na anak. Walang patuloy na takot na pababayaan si Romeo. Ginampanan ko ang aking misyon bilang isang ama sa pinakamalupit, pinakamasakit, ngunit din ang pinakakinakailangang paraan. Ang North Terminal ay maingay at magulo tulad ng dati. Ang tunog ng mga loudspeaker na nag-aanunsyo ng mga biyahe, mga taong nag-aalok ng mga tiket, mga batang umiiyak. Nagpila ako sa murang ticket booth. Walang mga tiket sa eroplano patungo sa Italia o Pransiya
tulad ng minsan kong sinabi. Wala akong pera para sa mga luho na yon at sa totoo lang, ayaw ko ring pumunta. Bigyan mo ako ng isang tiket patungo sa Monterrey, sabi ko sa saleswoman sa pamamagitan ng makapal na salamin. Monterrey, ang industrial na lungsod sa Hilaga, malayo, maalikabok, ngunit laging kulang sa manpower. Sinasabi nilang doon, kung meron kang kalusugan at kagustuhang magtrabaho, hindi ka mamamatay sa gutom. 100 o pabalik, Manong? 100, sagot ko ng matalas. Hindi ako nag-iisip na bumalik. Hawak ang tiket, naghanap ako ng isang walang laman na lugar sa matigas na plastic na waiting bench. Binuksan ko ang aking maliit na maleta, kinuha ang ham sandwich na itinago ko kagabi. Medyo tuyo ito, ngunit kinain ko ito ng may gana. Habang ngumunguya, tiningnan ko ang daloy ng mga tao na dumadaan. Nagtaka ako kung nasaan sina Ernesto at Lisa sa oras na ito. Siguro nagtatago sa isang murang motel, nanginginig tuwing nakakarinig ng siren. O baka nahuli na sila. Ano man ang mangyari, iyon ang kanilang buhay. Matatanda na sila, may mga kamay, paa, at isang napakamahal na aral na kakatapos ko lang ituro sa kanila. Kung makakaligtas sila sa kalamidad na ito, siguro matututo silang maging disenteng tao. At kung hindi, well, iyon ang kapalaran. Kinuha ko ang telepono. Hindi ang brick Nokia na ninakaw ni Ernesto. Matagal nang walang baterya iyon, kundi isang murang smartphone na binili ko ng palihim. Binuksan ko ang gallery. Lumabas ang larawan ni Romeo na nakangiti sa ambulansya kaninang umaga. Mukha siyang napakapayapa. Nagpadala ako ng mensahe sa numero ni Ramirez, ang pinuno ng mga nurse. Salamat, Hijo. Ingatan mo siya. Ang pera ay automatikong ililipat sa ikawimpa ng bawat buwan. Huwag mong hayaang guluhin siya ng kahit sino. Pagkatapos ay kinuha ko ang chip. Hinati ito sa 2 at itinapon sa trash can sa tabi. Bus patungo sa Monterrey. Aalis sa Gate 8. Tumunog ang loudspeaker. Tumayo ako, kinuha ang aking maleta. Ang aking likod ay diretso pa rin. Ang aking mga hakbang ay matatag pa rin. Sa edad na 70 pa, karaniwang iniisip ng mga tao ang magpahinga. Iniisip nila ang kamatayan, ngunit iba ako. Nagsisimula ako ng isang bagong buhay. Maghuhugas ako ng pinggan, magwawalis ng sahig, magtatrabaho bilang guard. Gagawin ko ang lahat para mabuhay gamit ang mga kamay na ito. Mga makaliskis na kamay na hindi kailanman marunong magtaksil. Sumakay ako sa bus, pumipili ng isang upuan sa tabi ng bintana. Ang sasakyan ay umandar, lumabas sa terminal, sumisigaw sa matinding trapiko. Ang Maynila ay naiwan sa likod sa pamamagitan ng bintana na may mantsa ng alikabok ng kalsada. Ang matataas na gusali, ang mga slums, at ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Lahat ay nawala. Ipinikit ko ang aking mga mata, isinasandal ang aking ulo sa upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, natulog ako ng mahimbing ng walang bangungot. Sinasabi nilang ang dugo ay ang pinakasagrado, ngunit ngayon ay nalaman ko ang isang mas mapait, mas hubot-hubad na katotohanan. Ang dugo ay nagpapamilya sa iyo, ngunit ang katapatan lang ang nagpapatatag ng pamilya. At ang aking pamilya ngayon ay ako lang, at ang aking anak na nakahiga sa isang 5 bituin na kama, daan-daang kilometro ang layo mula rito. At ang 2 iyon ay mga estranghero lang na nagbahagi ng landas sa loob ng ilang sandali. Ang bus ay bumilis patungo sa Hilaga, patungo sa Abot Tanaw, kung saan nawawala ang mga itim na ulap upang magbigay daan sa isang matindi, ngunit maliwanag na araw. Narito ang bahagi na hindi isasama sa salaysay. Kung nabighani ka sa kwentong ito, bigyan ng like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Para makinig sa susunod na kwento, mag-click sa kahon sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.